Medyo naba-bother kasi ako, post-election, ginagawa na talaga nilang personality yung ano yung mga kung sinong binoto nila. Kasi nakikita ko rin kahit sa mga memes. Kunwari, mga taga-Pasig, parang medyo nasa high horse yung mga tao doon eh. Nag-share sila ng memes about sa mga let's say mga taga-Caloocan, ganyan, kasi binoboto pa rin daw si Malapitan ba yun? Parang Hindi ibang bansa daw Malapitan, yung Pasig, ganon. eh, 'di ba? 'Di ba, parang ibang bansa Oo, daw yung parang Pasig. ganyan. Kahit hindi lang mga taga-Pasig, iba pang mga taga-QC, Oo. Valenzuela, ganyan. Parang tingin nila daw sa mga taga-Caloocan is mababa ang mga ano daw, mga IQ, mga gano'n. But ganyan pa rin binoboto nyo? Parang sanay na yata kayo sa kadugyutan, mga ganyan. Ano masasabi nyo diyan? Kasi parang tama ba yung ginagawa na yun? I think ano, I'll give them the bragging rights, na maganda yung leader na napili ng community nila, but not necessarily to undermine other people. Yun lang naman yung pangit dun, 'di ba? Na it's okay to be proud of your mayor, of your city, pero it's not okay to say condescending words sa mga ano, sa mga nasa ibang siyudad or communities or cities, 'di ba? Sana nga madami si Vico Sotto na tumakbo, 'di ba? Na maging mayor sa iba't ibang siyudad ng bansa. Yung sa Caloocan kasi, si Trillanes kasi yung tumakbo na mayor Regardless kung maganda yung intentions ni Trillanes sa Caloocan, nasira na kasi yung pangalan niya sa maraming tao. Dahil laging sinasabi na baliw siya or pinag-iinitan niya si Duterte, right? Something like that. So parang ang labas meron siyang kinikilingan, ang focus niya is opposing, other ano politicians. Pero yung iba naman kasi din, walang choice. Dahil mas malaki yung resources ng mga ano, mga tumakbo na mayors na trapo, yung mga trapo na mayors, yun yung madalas na nagbibigay ng pera sa mga mahihirap directly. So, yeah, I will give them the bragging rights definitely kasi maganda naman talaga yung desisyon ng mga tao sa city nila, but they don't really have to ano, to say condescending words na bobo yung mga bobo yung taga ano niyo, yung mga botante niyo diyan sa Caloocan, bobo yung mga botante niyo diyan sa gan'tong city. Yeah, you can joke about it na, "Oh, kamusta kayo diyan sa Pilipinas? Okey naman kami dito sa Pasig." Gano'n yung mga nakikita kong joke na iba, Oo, so yung mga taga Naga, 'di ba, "Oh, kamusta naman kayo diyan sa Pilipinas? Masaya naman kami dito sa Naga, magaling yung ano namin mayor." Umabot yan dito, pre, sa province. Tama yung Hmm, sinabi mo kasi 'di ba ang Naga, kahit na ano siya, stand-alone like city na siya dito sa Kamsur, part pa rin siya ng mga, let's say, yung mga distrito dito sa yep, ano, sa Camarines Sur. So nakikita ko kasi yung algorithm ko medyo naka-base na rin dito sa ano, sa yep, region na 'to, eh. of course. So may mga memes na ako nakikita na ano, kasi yung mga nanalo pa rin si ano, si Villafuerte, yung long running dynasty dito sa Camarines Sur. 'Di ba, napag-usapan nga natin yung mga lubak-lubak na kalsada, mga matagal lang issue sa Camsur na di nare-resolve. So, medyo ano, masama yung, let's say, yung reputasyon niya sa ibang parts dito sa Camsur. Pero siya pa rin yung nanalo. Tapos, may pa-concert siya. I'm not sure if kung basta festival lang siya or maybe pasasalamat sa mga bumoto. It's called Kaugma Festival. So dahil sa event na yan, may nakita ko mga memes na ano, yung mga bumoto kay Villafuerte, sabi, yung mga ano, may pa-concert pupunta dito sila ano, sila Hev Avi, sila Al Hmm, James. Ang daming ano, OPM artists nagpunta dito, sila Maki, ganyan. So mga pupunta lang dito yung mga bobo mga ganyan. Kasi nagkaroon kasi ng memes prior to that na ano, na oy mga bumoto kayo dito, yung mga nasa regions na to, yung mga ibang outside Naga or some other districts na bumoto kay Villafuerte. Sabi nila mga Rinconada area or regions ganyan. So binoto nila sa Villafuerte, parang na-label silang ayun nga mga bobo daw. So kayo lang pumunta diyan sa ano, sa concert. Sabi naman ng iba, sige, wag kayong pupunta dito, kami lang manonood. So pag umabot na rin siya yung gantong behavior sa ano, sa province. And syempre nakaka-bother siya kasi ang take ko lang diyan is ano,
Sabi nga nung social psychologist diyan na ano eh, parang the more na ina-isolate mo yung isang grupo ng mga tao or let's say minority, mas nagkakaroon ng ano eh, ng division, Yep. 'di ba? Mas nagiging polarized tayo. Somehow parang maging nice ka pa rin sa kanila. Yep. Parang wag nating hayaang maging polarized tayo kasi mas ano tayo eh, mas prone tayo sa mga outside attacks eh, mga pag divided tayo eh. Yung iba naman kasi siguro sawa na rin na Mm. maging nice dahil 'pag in-educate naman nila yung ibang mga tao, ang tingin sa kanila elitista, masyadong mayabang, nagmamataas. In-educate mo lang naman kung ano yung tama. Pero dahil ayaw nilang tanggapin yung tama, nagagalit sila sa'yo. So, Mm. it's a difficult balance. If you're someone who's well informed sa mga nangyayari sa Pilipinas, sa bansa, sa politika, especially during the election, kahit tingin mo ikaw alam mo kung sino yung dapat iboto, kung sino yung dapat qualified na maging senador or sino yung maging qualified na maging presidente. Pag nag-share ka naman ng information or ng knowledge mo sa ibang tao, nagagalit pa sila sa'yo. Ikaw pa yung masama. Nagbibigay ka lang naman ng opinion mo or nagbibigay ka lang naman ng kung ano yung alam mo para mas maging informed yung ibang tao.